Kita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broome. So sino-sino mga pinupunta? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, Senator Erwin Tulfo po. Nako po, patay tayo dyan. Nako. Isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito. Galit na galit to. Gustong manakit to. Andali. Ikaw naman kita mo na nga pinagsinungalingan yung Ali. Ididiin mo pa sinungaling na nga si Bryce Una ako, how hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff to whom I have mentioned before. Senator Erwin, please, no. I think si Bryce was the one who made that assertion. Yes, Your Honor. Implying... Tinan mo. Pati si Lacson, alam niya si Bryce ang may kay katarantaduhan. Ito naman si Erwin, porkit nabanggit lang yung pangalan mo, pikon na pikong ka na. Hindi ka naman tinuturo. Ang linaw naman na sinabi ni Ateng. Masyado ka namang naging defensive. Huwag masyadong defensive. Hindi porket close ka kay Martin Romualdez, kailangan mo maging defensive. Ayan, nasabi ko sa'yo, huwag ka nagdidikit dun Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga ho, si Sandro. Naku, napahiya ho. Grabe. Pahiyang-pahiya ho sa mga Duterte. Kasi naman, alam mo yung style mo ng pa-English na para magmukhang sosyal at para magmukhang matalino, hindi uubra yan sa mga Duterte kasi alam mo naman ang mga Duterte, talagang matitikas yan at magaling na po yan sa politika. Ikaw, Tutoy, bata ka pa. Tutoy, yung pagsisinungaling mo ay madaling mabisto. At saka alam mo, kitang-kita naman sa pagmumukha mo na medyo yung lies mo, ika nga, hindi maipinta. Pag nagsisinungaling ka, yung mukha mo hindi maipinta. Yung pagsisinungaling mo, lumalabas siguro natutunan mo yung sa tatay mo sinungaling. Tsaka dun sa lolo mo pang sinungaling. So sama-sama na kayong puro sinungaling. O, di ba? Kaya nga alam mo, Tutoy, kung ako sa'yo, wag na wag mong anuhin ang mga Duterte kasi wala madali kayong ika nga patumbahin bilang sa pagdating mo sa katotohanan yung patumbahin hindi ho physical yun. Hindi, madali kang patumbahin sa kasinungalingan dahil alam mo yung kasinungalingan mo yan yung propaganda nyo mula noon pa na hanggang ngayon kitang-kita mo naman na nananaig pa rin ang kasinungalingan sa pamilya ninyo. Kaya hindi pwede yung ganyang mo mga birada na tulad na sinasabi mo kaysa may parinig ka pa dun sa project dyan sa DPWH ng mga Duterte, hinamong katuloy. Ano ngayon? Paano ka? Gago! Hinamong ka. Diba? Bakit di ka ngayon maglabas ng ebidensya? Sabi nga niya, ako, hindi mo ba alam na bulag ka? Kasi ako nagpakita ng ebidensya. DPWH na mismo nagsabi na tapos ang proyekto, maayos ang proyekto. Yung sa distrito mo. Paya ka dyan, Brad. Tutoy, payang-paya ka dyan. Huwag mo nang anuhin yan, dalihin yan dahil alam mo, ang mga Duterte, maingat yan pagdating sa mga ganyang issue, lalo na nung naging presidente ang kanilang tatay. Ay, naku po, alam mo naman si Pangulong Duterte, ayaw niya ng Di ba, napakarami na hong pinukol na issue itong si Trillanes. Naalala mo? Yung talon ng si Trillanes? Yung olat lagi na si Trillanes, hindi lang sa eleksyon, pati sa mga kaso, olat lagi. Hindi, alam mo yung si Trillanes, di ba? Lahat na naakusasyon, sinasabing yung mga kesyo parang Davao Syndicate or something, ganyan-ganyan. Alam mo, kung hindi naman kayo kasi gunggong din,
Ang mga Duterte, napakaano ho niyan. Pagdating po sa mga issue, hindi mo yan mabibigyan ng kahit na anong issue kasi nag-iingat po sila. Kasi alam nila na maraming kalaban ang kanilang tatay, lalo na nung naging Pangulo. So talagang lahat ay gagawin nilang tama. Lahat ay malinis. Kasi alam nilang bebuelta ito someday kung gagawa sila ng masama. Eh yan ang problema sa inyo. Dahil nga tatanga-tanga kayo, akusa lang kayo ng akusa nang wala naman kayong ebidensya, ayan tuloy nangyayari sa inyo, di ba? Pakinggan nga natin to, panoorin nga natin itong news na kung saan napahiyaho itong si Sandro. Pinanatan ng magkapatid na Duterte si House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod yan ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi raw matiis ni Davao City Representative Paulo Duterte ang baho ng korupsyon sa Kamara kaya hindi siya dumadalo sa mga sesyon. Nako po. Yan ang sagot niya. Hindi, tama kasi sinabihan siya na hindi daw siya dumadalo. Ako rin naman, di rin ako dadalo dyan eh. Puno ng demonyo dyan eh. Puno ng sinungaling. Puno ng mga magnanakaw. Ba't mo naman dadaluhan yung ka-animal na yan eh? Di madadamay ka pa dyan. Tama, mali? Yeah? Panat ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos tungkol sa kanyang mga pag-absent. Matatandaang bumuelta si Sandro kay Pulong matapos niyang akusahan si Sandro na siya ang pumili kay bagong House Speaker Bogie D at sabihing palabas at cover-up lang ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Paka-style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can... Hindi ka nakakatawa. Ang sarap mong anuhin. Style nung kanyang Pangulo. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, ni aninag ni Pulong hindi mo makikita eh. Sa lahat ng gulo sa Kamara noon, ni aninag ni Pulong hindi mo makikita. Pero alam mo ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, pag si Pulong nagpunta sa Kamara, talagang parang presidente dating, pero hindi mo yan maaninag na dadalaw sa speaker, dadalaw sa ganito, manghihingi ng ganito. Hindi, ikaw, ang ingay mo, tutoy. Ang ingay mo. For you that we are consultative with all the party leaders. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sagot naman ni Representative Duterte, walang ghost project sa kanyang distrito. Mas mabuti raw tumulong na lang si Sandro na ipaliwanag kung saan napunta ang 6 trilyon pisong pondo na kinurakot umano ng kanyang tsuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan, diretsuhan na mga kababayan. Kinurak-kurakot. Naku po. Mga kurap pala kayo eh. Diretsuhan na yan ha. Diretsuhan na yan. Sabi niya, perhaps the gentleman time would be better spent in helping account for the trillions so expertly plundered and cartelized by his uncle, former Speaker Martin Romualdez, and by Congressman Zaldico, so that this may be returned to the National Treasury where they rightfully belong. Asa ka pa, Congressman Pulong. Hindi, asa ka pa. Yun ngang ill-gotten wealth ng pamilya nila, di na binalik eh. Asa ka pa. Hindi, totoo. Diba? Ang daming pang kaso niyan. Yun ngang, nakatulan nga silang guilty, ayaw nga ibalik eh. Tama, mali. So yung pa kayang sa uncle niya, hindi, alam mo, ganito lang kasimple yan eh, di ba? Sabi nga nila ni Bato, anong ibig sabihin yung resignation? Di ba? Yung resignation ay sign of guilt. Sabi, ika nga, sign of guilt at hindi lamang po sign of guilt yan. Talaga nga namang may ibig sabihin talaga niyan, di ba? Ibig sabihin talagang... Hindi ko alam kung sign of guilt lang o baka naman para lang matigilan na. 'Di ba? Matigilan na yung kasi ngayon iba na direksyon eh. Iba na direksyon. Ang talagang tinatadtad na ngayon yung mga DPWH official, 'di ba? Para bagang ang dating, tama na ha, nag-resign na, okay na tayo ha. Parang ganoon eh. So sa akin, it's not just a sign of guilt, but maybe sign na para tumigil na
wag nang ituloy ang ganito kasi anyway, eto na, wala naman ako bilang speaker. Kaya lang, hindi ganun ang gusto ng taong bayan. It's not just the speakership. It's the president. Kaya dapat talaga manawagan tayo ng Marcos resign. Kaya yung mga alam mo gusto ko lang sabihin ito kasi meron ako nabasa at napanood na sabi ba naman doon, yung sa Luneta daw is not for, sabi ng mga komunistang NPA, teroristang NPA, sabi nila, hindi daw para sa Marcos resign. Alam mo, for the first time in the history of our country for so long, decades na laging nananawagan ng resign ang itong president resign, kung sino man yung presidente, si Gloria, si Duterte, si Erap, si Ramos, even Cory, naalala ko itong mga lintik na mga teroristang NPA na nagpapanggap yan na mga congressman, mga representante, lagi yan nagsasabi na resign ang presidente. This is the first time na kumain ng suka ito mga putang inanto. Mantakin mo dati, sinatabi nilang itong si Marcos ay diktador, itong si Marcos ay magnanakaw, sinungaling. Ngayon, for the first time, sabi nila, hindi magtitipon-tipon para isigaw na anti-Marcos o kaya resign Marcos. For the first time, Kaya alam mo, itong mga komunistang NPA na ito, gago! Talagang bayaran. First time yan First time ka na makakita itong mga lintik na ito na hindi nanawagan ng Marcos resign. Halatang bayad. Gago! Magkano kaya binayad sa kanila, no? Billion kaya. Flood control project kaya binayad sa kanila. O dahil sa panahon ni Marcos, lumalakas ang mga NPA, di ba? Baka yun ang dahilan kaya gusto nilang wag mapalitan si Marcos kasi palalakasin muna nila yung kanilang mga criminal activities. Di ba? For the first time yan. Kaya nga alam mo, daig pa nila yung mga taong kumain ng suka. Alam mo yung suka? Yung isinuka na nila, tapos pinulot, nilagay sa plato, pinainit sa microwave, tapos kinutsara. Kadiri ang... Gago! Parang ganyan ang ginawa nila Pinainit lang nila. Di ba? Para press. Yung suka nila, tapos kinain uli nila. Kadiri talaga. Gago! Ni Congressman Zaldico, wala pang bagong pahayag si Sandro. Oy, Zaldico, kamusta na? October 16 Meron tayong hearing, huwag mong kakalimutan. Nakaabang na sa'yo lahat ng taong bayan kasi hinahanap ka ng lahat Hindi, hinahanap talaga siya ng lahat ng tao. Kaya nga sinasabi ko na dito, October 16 may hearing kami. So dapat sumipot siya. Di ba? Dapat sumipot siya. Malay mo kaya yung sa mga naghahanap sa kanya sa Congress, di ba? May mga naghahanap na tao dyan. Yung mga naghahanap na mga congressman sa kanya, mga senador na naghahanap sa kanya, magalong na naghahanap sa kanya. May hearing kami sa October 16. Diyan sa Legazpi. Malamang pupunta siya. Abangan ninyo, Pero si VP Sara, tila sinigundahan naman ang naging unang pahayag ng kapatid. Ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget. Sinisisi rin ng busy si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade. Tingnan mo. Tingnan mo yan May sasagot. Tingnan mo kung sino yung sasagot na yun. Accountability. Buwelta naman dyan ang Malacanang. Dapat alam daw ng busy na hindi sakop ng Pangulo ang pagbiyahe ng mga mamabatas dahil sa separation of power. Alam mo, dito sa paglagay nila kay Claire Castro,
ito talaga, it only signify one thing, o proves one thing pala. Alam nyo ko ano? Mahinang nilalang si Marcos. Hindi niya kayang sumagot ng mag-isa. Di ba? Kailangan niya ng isang palingkera na mambash kay BP Sara Duterte. Hindi niya kaya sumagot eh. Kaya kailangan niya to. Di ba? Lagi na lang ganyan yan eh. Pambabastos lang ginagawa kay BP Sara Duterte. Kasi nga ho, yung presidente natin iyakin. Yung presidente natin mahinang nilalang. Yung presidente natin is spoiled brat. Takot sa confrontation. Kaya ngayon, nag-assign na lang siya ng makikipag-away para sa kanya. At ang nakakahiya, babae pa. Gago! Mahinang nilalang talaga eh, di ba? Nagtatago sa saya ni Yusek Claire. Kadiri itong presidente na to. Walang kwenta talaga itong presidente na to. Napakahinang presidente, no? Magtatago sa saya nito ni Yusek Claire. Di ba? Ito ang argument niya. Tingnan natin yung argumento niya kung valid ba. Sabi niya, dapat alam din niya na kailangan ng whole departure order o may kaso. Para daw mapigilan. Alam mo, Claire Castro, para lang sa kaalaman mo, ang gobyerno na ito, pag ginusto, kayang gawin. Kahit nga illegal, ginagawa eh. Halimbawa, yung kapag papaalis kay PRRD, yung pagdala sa dahig, illegal yun eh. Yun ay malinaw na illegal. Kasi malinaw na kailangan dalhin muna sa local courts. Hindi mo pwedeng isantabi yun na kailangan dalhin sa local courts. Any accused facing criminal charges ay kailangan mong bigyan ng due process. Hindi binigyan si PRRD ng due process. Dinala, binitbit, without anything. As in, hindi pinayagan ng abogado, hindi pinayagan ng anak, walang medical, wala lahat. Kaya nga sila kinakasuhan ngayon eh. Diba? So, ibig sabihin, kung gusto, kayang gawin kahit illegal. Gago! So, ang ibig lamang pong sabihin yan na hindi nila pinipigilan ng pag-alis ni Zaldico o sino man ay dahil hinayaan na lang nila. Hinayaan na lang nila dahil kagustuhan din nilang mawala na yan, hindi na magsalita yan para hindi masumbong ang talagang pinaka-mastermind. Pinaka na mastermind pa. Alam naman natin kung sino yun, di ba? So yan ang dahilan kung bakit wala rin naman daw whole departure mula sa korte. Si VP Sara nga raw mismo ay nakailang biyahe na sa ibang bansa kung saan gumastos na ang gobyerno ng 7.4 million pesos para sa kanyang security at OVP personnel. Anong kinaugnayan niyang statement mo na yan? Ang pinag-uusapan natin dito ay mga congressman. Bakit siya na naman? Talagang obsis ka, no? Obsis na obsis ka kay VP Sara Duterte. Siguro gusto mo rin maging vice president, no? O kaya maging politician. Kasi yung grabe yung obsession mo eh. Malaking bayad ba sa'yo? Malaki ba yung binabayad sa'yo ni Marcos kaya ganyan kaka-obsess kay VP Sara Duterte? Banat ba? Matindi ang akusasyon mo? Hindi, bayad, salary. Di ba? Malaki ba yung salary mo? Talagang pangarap mo talagang i-bash ng i-bash? Alam mo, sabi ko sa'yo, this will be your ending. Alam mo, ito papayuhan lang kita ha. Makinig ka sa akin na mabuti. Etong si Marcos, destined na bumagsak ito. Dahil alam mong wala siyang magandang ginawa, wala siyang maidudulot. Only time will tell kung ano ang ginawa niya sa bayan natin. Yes, maybe now he is in control, in power. Pero darating ang panahon. Tingnan nyo si Torre. Ano nangyari? Diba? Tingnan nyo si Romualdez. Ano nangyari? Madam, for your information, yan din ang ending ni Marcos. Mas matindi pa ang lalakpag. Di ko tuloy masabi. Ilalagapak niyan. Pagdating ng panahon. Diba? Pagkatapos ng kanyang presidency, siguradong isang katerbang kaso, isang katerbang kung ano-ano mapupunta dyan sa mama na yan. At
masasabi at masusulat yan sa kasaysayan na ikaw ang kanyang attack dog. Gago! Nakakahiya, madam. 'Di ba? Sinira mo yung pagiging abogado mo. Wala nang kukuha sa'yo. Anyway, magbablog ka na lang na magbablog. For sure. Oh. Yan naman din ang pangarap mo, sumikat na vlogger, kaya ka nagbabablog-vlog dyan. Darating ang panahon, tinan mo. Baka maniwala ka sa akin, darating ang panahon pagsisisihan mo yung decision mo. O ito, basahin natin yung yung statement ni Pulong, yung mismong kumpletong statement niya. Sabi niya dito, if only the gentleman from Ilocos, sir, hindi yung gentleman niya. Tinan mo, itsura mo kang tomboy. Biro lang. Gago! Mukha lang naman, di naman tomboy. Pero hindi gentleman yan. Dapat, if only Tutoy from Ilocos were not blind and deaf to the clamor of our people, a clamor drowned by the influence of money and power, he would know that DPWH Region 11 has already clarified the 49.8 billion worth of projects in Davao City. Yan ang una. Una, kinlaro na po yan ng DPWH Region 11. Siyempre, dahil nga spoil brat itong mga Marcos, wala ko silang kaalam-alam. Malay mo, galing sa party na naman. Hindi nila alam yan. Di ba? Alam mo naman, pag bagong gising, laging, siyempre, high na high pa yan sa gabi. I mean, party, di ba? Masaya sila, kaya sila high na high. Wala po akong ibig sabihin ng high na high. Yung masaya ka, pagka kasi masaya ka, euphoria ka di ba? Wow! Party! Oh, yan ang ibig ko sabihin ng high na high. Huwag naman kayong masyado madumi isip nyo. All are properly accounted for. I sincerely hope the same transparency can be shown in his own district. Yun. Di ba meron niya sa probinsya nga nila, ang daming ghost project Ilocos, La Union, lahat sa kanilang lugar, doon sa norte, napakaraming ghost project doon. Sabi dito, walang ghost project dito. Hindi ako naghahanap, pero ang taong bayan hinahanapan kayo ng resibo. Yan ang totoo. Alam mo, ako pag pumunta ako dyan sa Davao, pag ako pumunta dyan, pupuntahan ko talaga lahat ng mga flood control project dyan, tsaka yung mga ginagawang ang ganda kasi ng mga ginagawang highway dyan. Gusto ko nga dalhin yung motor ko dyan. Paano kaya magdala ng motor dyan, ano? I have refrained from regularly attending sessions not out of neglect but because the stench of graft and corruption has become unbearable within these very halls. It is an environment that suffocates the true public service. Perhaps the gentleman's time would be better spent in helping account for the trillions so expertly plundered, cartelized by his uncle, former Speaker Martin Romualdez, and by, ito na naman, ang favorite natin, ang best friend natin, Congressman Zaldico, so that this may be returned to the national treasury. Pwede ba tawagin ko na lang best friend ko doon si Zaldico? Anyway, favorite naman niya ako, kinasuhan niya ako ng 4 Best friend na lang ang tawag ko sa kanya. At kung tunay kang malinis, gentleman, magpa-hair follicle drug test kaya muna kayo ng daddy mo. Huwag yung tago gaya ng BFF mo sa Davao. Gago! Ite-text ko nga ito si Congressman Pulong. Alam mo, may kakilala no? Hindi na niya po kakilala. Acquaintance lang. Hi lang, gano'n. Sino kaya itong BFF niya sa Davao? Na, ewan ko kung ano ibig sabihin niya na tago yung pag-hair follicle. Hindi, tingnan natin kung sino. Alam mo, simpleng-simple lang Hair follicle, sige nga, ang tapang mo, Tutoy Masyado ka marami sinasabi. Di ba? Tutoy, kung talagang totoong hindi kayo magnanakaw, hair follicle nga, na magkaalaman kung sinungaling kayo o hindi. Ano naman kinaugnayan banat ba yung hair follicle sa pagnanakaw? Kasi remember, ang mga addict, ano yung mga nangangailangan ng pera lagi. Di ba? Lalo na kung binabanatan mo, cocaine. Di ba? So ano ibig ko sabihin? Wala po kasi ibig sabihin na
addict sila, hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi lang dito ni Pulong, patunayan nyo nga hindi kayo addict kasi ang mga addict mukhang pera eh. Di ba? Nangangailangan lagi ng pera. So, kayo, hindi, kayo. Kayo ba ay nangangailangan lagi ng pera? Bakit? Pa-hair follicle nga kayo? Again, once and for all, para matuldo ka na yung issue na kayo ay mga bangengi. Hair follicle na kayo ng tatay mo. Bakit ba takot kayo magpa-hair follicle kung ako hamunin ako ng hair follicle eh. Hindi, pag ako hinamon ng hair follicle, talo lahat ng hahamon sa akin. Bakit? Walang makakuha eh. Hindi, wala ako kasi makakuha. Nagulat kayo, no? Hindi, kasi baka pag ako hinamon ng hair follicle ng kahit sino, papatunayan ko, di ba? Kaya nga yung huling babaeng humamon sa akin, sabi sa akin, bakla ka eh. Sabi sa akin nung babae. Nung hinamon ako, ay pambihira. Yari sa akin yun. Sabi ko, ako hinamon mo kung bakla. Sige nga. Tuwad! Hindi, biro lang. Gago! Hindi. I mean, kung ikaw ay hindi ka guilty, di ba? Kahit anong hamon sa'yo, like kung bakla ka, papatunayan ko ba sa'yo eh, di ba? Are, hamunin ka kung adik ka, papatunayan ko sa'yo eh. Hair follicle tayo. Papatunayan mo. Kaya anong tawag doon? Yung alcoholic ka, papatunayan ko sa'yo. Gusto mo, 3 buwan tayong walang inom eh. Kasi nga, malakas sa loob mo, di ba? Kasi alam mo, sure ka eh, di ba? Pero kunwari, hamunin ako. Sige nga, banat ba, hamunin kita. Anong hamunan yan? Blood test nga. Kung may diabetes ka, wala. Iiwas ako. Di ba? Iiwas ako. Sasabihin ko, bakit yan ang usapan natin? Blood test. Bakit bakit diabetes test ang... diabetes test? Kasi, diabetic ako eh. So, ibig ko sabihin, hindi ako kakagat doon sa blood test kung sakasakali, di ba? Kasi alam kong... ako nga, lagi nga ako sinasabihan ng pamilya ko. Diba? Lagi ako sinasabihan ng mga kaibigan ko, lalong-lalo nandun si Mocha. Magpa-blood test ka nga, pa-blood test ka na, tumataba ka na, ganyan. Lagi ang pagiginaganyan ka, di ba? Siyempre, ayaw mo, bakit? Alam mo kasing magpa-positive. Alam mo kasing sandali, tumaas nga yung sugar ko. Ayaw mo kasi alam mong tumaas talaga. Diba? Kaya ka takot. Ayaw mo. Pero ngayon, hamunin niyo ako kasi naka-intermittent ako for how many days. How many, mag-almost bumalik na ako sa diet ko. Hamunin mo ako ngayon. Malakas sa loob ko kasi alam kong bumagsak ang sugar ko, di ba? Ikaw, Sandro, hinamon ka ngayon ng hair follicle at saka yung tatay mo. Bakit ayaw mo? Wala akong sinasabi. Kayo na lang magsabi. Wala po ako sinasabi. Basta ganun. Ayaw eh. Eto, may papakita tayo ha. Para malinaw. Kasi alam mo, yung nangyayari sa Senado, isa pang mainit na issue yan ngayon. Dahil grabe dito, nalaman talaga. Eto hindi lang nila na-point out eh. Ako medyo nahilawan ako kay Lacson bilang humawak ng Blue Ribbon. Bakit kanyo? Kasi kitang-kita mo, etong si Bryce Hernandez nagsisinungaling. Di ba? Kitang-kita mo na. Pero, hindi idinidiin yung bakit siya nagsinungaling. Di ba? Bakit niya binago ang kanyang statement from the Senate nung pumunta siya sa House? Hindi yun ang binusisi. Ang binusisi lang, sinungaling si Bryce. In the first place, Mr. Lacson, panahon pa lang ni Marcoleta sa Blue Ribbon, napatunayan ng sinungaling si Bryce. There is nothing new. Sinungaling yan si Bryce, kaya nga ho siya ikinontempt. Ngayon, sana ang inalam mo
bilang Blue Ribbon, bakit nagbago ng statement nung pumunta sa Congress etong si Bryce? Sino nag-utos sa kanya magbago ng statement? Sana yun ang puntirya mo. Ang pinuntirya mo lang yung katarantaduhan ng tao Which is alam naman natin na kaya nga siya na-contempt nung panahon ni Marcoleta Kaya there is nothing new. Kita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broome. So sino-sino mga pinupunta? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, Senator Erwin Tulfo po. Nako po, patay tayo dyan. Nako. Gago! Alam nyo kung anong kinatatawa ko dito, ladies and gentlemen? Alam nyo kung ano? If you would remember, there was a press con at si Lacson nagsalita doon sa press con na yon. At tila, sinisigundahan niya yung mga revelasyon na nangyari doon sa Congress, sa House of Representatives. Nagkaroon kasi ng pagdinig sa House. Tapos ang issue doon yung mga binanggit na senador. Nandun si Jinggoy at nandun si Villanueva. Binanggit ni Bryce Hernandez. Tapos para bagang sinigundahan ni Lacson na meron niya kami CCTV. Kung saan etong bagman, di umano na ito daw yung bagman, itong babae, true beng, kung sino man yung lintik na beng na yon, ay doon daw binigay at dinala kay Jinggoy. So, hindi man sinabi ni Lacson directly na si Jinggoy ang pinuntahan nitong babae na ito. Pero yung timing, kaya yung mga media nagpe-piesta nun Pinagpe-piesta nila hinuhulaan nila si Jinggoy ba yan o si Villanueva ba yan? Kasi para bagang sinigundahan pa ni Lacson. 'Di ba? Instead na sana nagsalita si Lacson noon na para bagang meron siyang gustong i-point out na meron ng senador na nakikinabang. Parang kasi ganyan lagi si Lacson ang dating niya parang investigador ako. Dati akong general, dati akong PNP chief, dati akong magaling na intel. Yung intel niya pala, sunog siya. Yun ang totoo, sunog siya sa intel niya. Na wala naman palang pinaghatirang pera itong babae na ito. At lalong-lalo nang hindi si Jinggoy at lalong-lalo nang hindi si Villanueva. Bakit niya parang tila no sa press con niya dati kinargahan yung mga ni-reveal doon sa kamera? Nakukuha ninyo yung pinapaliwanag ko sa inyo? Kasi itiniming niya doon Yun yung mga tanong sa kanya nun Ano masasabi ninyo tungkol sa sinabi ng kamera, ganito. Tapos bigla mong ibibring up yung, oo nga, meron kami CCTV na pinagatiran ng pera, ganito. Remember, may pera pang pinakita sa kamera. So, ibig sabihin, talagang para bagang meron kayong gustong palabasin. Di ba? Although, hindi din mention any names. Kaya lang, it's really obvious. Ngayon, sunog siya. Bakit? Hindi naman pala nagdala ng pera. Pangalawa, hindi rin naman si Jinggoy ang pinuntahan at hindi rin naman si Villanueva ang pinuntahan. Gago! Kasi wag masyadong alam mo ito si Tito Soto tsaka itong si Lacson, pareho sila ng ugali. Oo. Mga sila, nagma cum laude. Di ba meron yung magna cum laude. Ito, nagma cum laude. Alam niyo yun, nagma cum laude? Hindi niyo ba alam? Nagma marunong. Meron silang ganyan laging eksena sa buhay nila. Yung nagmamarunong. Ano po naging sadya niyo sa office niya? Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya.
Yes, Mr. Chair. With permission, Oh, tingnan mo, nasira na lahat si Jinggoy at saka si Villanueva, yung pala si Erwin Tulfo ang pinuntahan. Gago! Alam nyo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo, nagma cum laude yan eh. Nagmagaling siya eh. May bumulong sa kanya na may CCTV. Inassume niya na kaagad, konektado yun sa revelasyon doon sa camera. Inassume niya kaagad. Eh yung pala, mamaya sasabihin ni Lacson, hindi niya pa pala nakikita yung CCTV. Gago! In the first place, Lacson, hindi mo pa pala nakikita yung CCTV. Why did you mention it during the time na binabatikos ng kamera yung mga kasamahan mo? Gago! of Senator Estrada. With the permission of His Senator. name has been mentioned. I think we owe it to him. No? Mr. Chair, the only time that I learned of the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18th, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami tatanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo on September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also, some contracts we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair. Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office at sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung footage, yung CCTV? Inamin mo yung Broome. Ano yung Broome? It's the Blue Ribbon Oversight Office Management, Your Honor. Ito na naman si Nagma. Ito, no? Nagmamarunong talaga eh, no? Sa 3rd floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong oras? So from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa 2nd floor, doon ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes Sige, po. Sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask. I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng. Inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang
mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly, nagpicture pa nga po kami, and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator. Bakit daw po ang tagal ko? Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Ms. Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friends, especially when I heard that Beng has... Siyempre. Magagalit si Erwin yun. Oh. Is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Chair, if you would remember and you lied. Galit na galit. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why did you tell us straight up? Galit na galit na. Had you nadamay tuloy siya. Galit na galit na. Gago! Galit na galit na yung senador. Kasi naman, ba't mo nang binanggit yung pangalan? Ikaw talaga, na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. Ayun, tama naman eh. Nakikita nyo dito yung picture? Ha? Sinasabi ni Erwin, kasangkot ka pala eh. Kasi tinanong daw muna. Kasi, tandaan ninyo at bago lang yan, nangyari yung CCTV na yan. Kasi kakaupo lang senador ni Erwin eh. At issue na yung flood control. So tama si Erwin na tinanong niya. Tinanong niya itong babae, sandali, bago kita kunin, naaayos itong opisina ko. And ako, personally, alam ko, kasi may nagsabi sa akin na talagang under renovation yung opisina ni Erwin. So, sabi ni Erwin, tinanong niya daw tong babae na ito. Meron ka bang ganito? Ang sagot ni babae, wala. Malinis ang record ko. Tanungin kita, kung may utak ka, Kung may utak ka, kung ikaw alam mo sabit ka, kung alam mo may problema ka, pupunta ka pa ba sa Senado para ipipresenta mo yung sarili mong gumawa ng proyekto dyan? Di ba hindi? Kasi common sense. Alam mo nang may sabit ka, alam mo nang meron kang problema, alam mong may ginawa kang katarantaduhan, ang pinakagagawin mo, pupunta ka ng Amerika at magde-declare ka ng may sakit. Tama, mali? Iiwas ka na. Hindi ka pupunta sa Senado para humarap. So tama rin yung sagot ni babae. Na sinasabi niya, sandali, wala talaga akong alam. Kaya nga nagulat ako nung sinabi ni Bryce Hernandez na kasangkot pala ako. Alam mo, itong si Bryce Hernandez, papatunayan natin na sobrang sinungaling talaga. Sobra-sobra sagad sa buto ang kasinungalingan nitong animal na to.
Sobra. O, tuloy natin to. Or Mr. submitted Chair, any documents? hindi nga po Mr. Chair, sinasabi para lumalabas na isa ka sa conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito. Galit na galit to. Gustong manakit to. Andali. Ikaw naman kita mo na nga pinagsinungalingan yung Ali. Ididiin mo pa sinungaling na nga si Bryce Una ako, how hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff Yes, yeah. to whom I have mentioned before. Senator Erwin, please no. I think si Bryce was the one who made that assertion. Yes, Your Honor. Implying... Tinan mo. Pati si Lacson, alam niya si Bryce ang may kay katarantaduhan Ito naman si Erwin. Porkit nabanggit lang yung pangalan mo, pikon na pikong ka na. Hindi ka naman tinuturo. Ang linaw naman na sinabi ni Ateng. Masyado ka namang naging defensive. Huwag masyadong defensive. Hindi porket close ka kay Martin Romualdez, kailangan mo maging defensive. Nasabi ko sa'yo, huwag ka nagdidikit dun